Ay, magandang gabi ho mga friend. Topic ko natin ngayon, maki-osyoso tayo sa at magtanong dito sa vlog ni Atty. Claire Castro, no? Tungkol ho dito sa gustong mangyari ni Sara Duterte na pabilisin na daw itong trial na ito. Itong impeachment trial niya na ito, no? Pakinggan natin si Atty. Claire. Mamaya magtatanong-tanong tayo kay Atty. Claire, ha? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Batas with Atty. Claire Castro. Today is August 21, 2026. Atty. Claire, pahiram, ha? At pag-usapan natin itong nais ng Vice Presidente na pabilisin. Makikipagkwentuhan lang kami, Atty. Claire Castro, ha? Idol ko to, alam niyo, sa totoo lang. Wala pa ho to sa palasyo, nag-uumpisa pa lang. Idol ko na to. Oo. Kasama niya si Libayan. Oo, kala ko naman to si Libayan, okay din. Yung pala, Duterte rin. Oo. Si Magalong, Duterte rin pala, anak ng pateng. Kaya wala, kasi si Libayan, kaya ako siya kinukontent nun. Nakikiano ko dahil, siya gusto ko yung topic niya tungkol kay Tulfo. Oo. Bandang uli, iba pala ito. Digong din. Wala na, hindi na ako masyado nanonood kay Libayan. Tuloy natin, Atty. Claire Castro. Impeachment trial. Masyado na siyang naiinip. At meron din sinabi si Congressman Pulong Duterte na Nung pa sana tapos yan, Atty. Claire, Kaya lang, naharang nga ni Mr. Portwit, di ba? Na halos isinumpa na si Chis Escudero nung kanyang alma mater dahil yung Portwit naiba yung meaning, di ba? Halos isinumpa na siya ng UP. ito naman daw ay predetermined narrative na. Kumbaga meron ng lumalabas na maaaring desisyon kahit hindi pa nakikita lahat ang ebidensya. So pag-usapan natin... Alam mo, Atty., yung magkakapatid na yan, ng mga Duterte, magaling yan sa saywar. Sa saywar. Yung baliktarin yung mga nangyayari. Di ba? Kagaya yan, gusto nilang pabilisin daw. Sabi niya,ag-aapura na si Sara. Kung hindi kayo, kung hindi nyo, hindi nyo nahaharang ng Portwit yan, matagal lang tapos yan, di ba? Ito. Dahil, tingnan natin kung bakit nagmamadali si VP Sara ngayon. Bakit gusto niyang pabilisin at takbo? Atty. Claire, alam ko hindi ka naniniwala dyan. Saywar lang yan. Kuno-kuno lang yan, pabilisin. Oo. Pabilisin ang takbo ng impeachment trial. Okay, umpisa na muna natin dito mga ka-clear. Okay? Mamaya magtatanong ako, Atty. Claire, ha? Sana mapanood mo tong vlog na to at mapaliwanagan mo naman ako sa vlog mo. Nanonood ako, sa totoo napupuyat ako, Atty. Claire, sa kakapanood sa mga vlog mo. Oo, nakakatulugan ko na nga dahil magaganda. At, yun nga, walang peke, marami, kumpleto resibo. Di ba, Atty. Claire? Tuloy. Hiniling ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang proseso ng kanyang impeachment trial. Ang tubo ng prosekusyon, dapat sabihin niya ng... Hayop yung mga salita ni Sara, no? Mapabilis. Mga saywar niya yun. Saywar niya yun, sa totoo lang. Kung gusto niya mapabilis yan, di sana hindi na naharang yung Portwit nung panahon ni Chis Escudero. Dapat nung patapos yan, di ba? Kung alam niyo itong Duterte, magaling silang kunya, yung bang iba yung sinasabi sa ginagawa. Tuloy. Sa kanyang defense team. At nakatutok si Tina Pangliban Perez.
sa kanyang defense team. At nakatutok si Tina Pangliban-Perez. At ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso na Nai-content ko na to, di ba mga friend? Pero mas maganda yung pagkakakuha ni Atty. Claire Castro. hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawa akong sama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon nandiyan yung speedy administration of justice. Lintik gumawa ng ano to, no? Para bang siya pa ang nag-aapura na matapos ito. Ay, nako, Sara. Tuloy. Mga ka-clear, sa atin, ang basa ko dito, Yan. kailangan niyang palabasin ito. Oo. Soundbites again ito. Oh. Another soundbite ito. Oo. Para pakita niya, most probably sa kanyang mga kaalyado, sa mga naniniwala sa kanya, na gumagawa ng paraan ang prosecution or maybe kasama na yung Senado para patagalin ang impeachment trial. Baligtad, Atty. Claire, di ba? Baligtad. Sila ang gumagawa para magtagal. Eh kung hindi ba naman yung forthwith lang ni Chis Escudero, di sana tapos na yan. Kung hindi naharang ng forthwith, na iba yung meaning ng forthwith, di ba? At nakialam yung Korte Suprema na yun nga, parang kumiling yung Korte Suprema dito sa kay forthwith, di ba? Ay, naku Lord. Ayaw niyang ipakita sa mga kababayan natin na malamang ay hindi nanonood ng impeachment trial at baka nga hindi nakikinig sa mga balita. So pag ganito ang soundbite ni VP Sara, ipinapakita niya doon sa mga naniniwala sa kanya na inaapi na naman siya, na pinapatagal. Bakit kasi, Atty. Claire, ang dami pa rin naniniwala dito, no? Sa totoo lang. At ang putya. Anong klaseng kaingan yan? Para palabasin na may kasalanan siya. Dahil sabi niya, habang tumatagal ang isang hearing, ay hindi alam ng taong bayan kung talaga bang siya ay may kasalanan. So, nung sinabi niya gusto niyang pabilisin ito, kahit hindi siya dumarating sa hearing, kahit yung mga lawyers niya yung nagpapatagal ng proseso, pero pag sa kanya nadinig, ang labas nun, wala siyang kasalanan, gusto niya nang matapos yung hearing, Ganon kagaling ito, Atty. Claire, sa Saywar. Oo, lusot sa tanga. Pero sa ating mga nakakaintindi, na hindi naman tayo, hindi naman tayo nagkagaling-galingan, sa tanga lang talaga lulusot ito, na gusto niyang madaliin. Nung pa dapat nung hindi hinarang ni Mr. Forthwith yan, tapos na sana yan. Di ba? Tuloy. nang maipalabas lahat ang mga ebidensya at magdesisyon na ang Senado. Dahil on her part, gusto niya ipabatid na ready siya sa hearing, ready siya sa proseso, ang mabagal lang ay ang impeachment trial. At malamang, gusto niyang ipahid ito. Lintik Atty. Claire? Lintik sa Saywar. Ang tawag ko dyan, Saywar palalabasin pa ni Sayad na ang may kasalanan ang prosecution. Grabe, no? Atty. Claire, apo. Prosecution at saka sa Senado. Hindi naman niya ipapahid ang kabagalan sa sarili niyang team. So pag ito nadinig na naman ng kanyang mga troll, papalabasin na naman nila, ipapakalat na naman nila, ipapakalat na naman nila na ang mabagal ay ang proseso at parang lumalabas na sinasadya
na mabagal talaga yung proseso Grabe, no? sa kanyang disadvantage. Di ba? So, Eto, declare, dapat matagal nang tapos yan kung hindi lang doon sa fortuit na halos naisumpa itong si Chis Escudero ng kanyang alma mater ng UP. Dahil yung fortuit, naiba yung meaning. Kaya po. yung mga nakikinig sa kanya na wala nang ibang wala nang ibang pinapanood, hindi na nanonood ng news sa mainstream media, hindi na rin nakikinig sa mga balita sa radyo, kung hindi sa mga vloggers na talagang mga solid na maka Duterte. Kasi yun naman yung pinapakita niya . Natatandaan niyo ba kung paano niya siniraan? 2 beses niya nang sinisiraan ang mainstream media. Yung una ay patungkol doon sa buti pa kung nagtatanong ay yung mga Vlogger. buti pa ang nagre-report ay mga foreign correspondents or yung foreign media. Oh. At nilait niya yung local media natin dito, yung mainstream media natin, dahil daw iniiba yung sinabi niya, parang in-splice, binago yung konteksto patungkol dun sa pwede siyang mag-hire ng isang hired keep Napanood ko din yan, attorney. sa halagang 5,000 pesos para patayin ang mistress ng kanyang asawa. So, sinisi niya yung mainstream media dahil sa maling pagbibigay ng news or ulat or report. Kaya, yung foreign media ang kanyang na-promote or kanyang na-praise at kanyang ni-recognize. Unang pagkakataon, Ang pinagtataka ko lang dito, Atty. Claire, walang umi-interview rito na mainstream media . Ang umi-interview lang dito kay Sara, yung kanyang mga vlogger, yung mga DDS vlogger. Yan, sila Banat Bay, kung sino-sino yung mga, basta yan, yung vlogger lang niya, ang nag-i-interview sa kanya. Yan napanood nyo na bang na-interview ng mainstream media? Hindi. Di ba? Wala na. yun, pangalawang pagkakataon ay itong yung supposed to be yung may travel authority siya. Sinabi niya yung mga mainstream media na nagulat na siya ay may travel authority ay hindi daw humihingi muna ng verification bago mag-report dahil matagal niya na daw na bago at matagal niya naman na-cancel or wala siyang balak na magbiyahe ayon doon sa kanyang travel authority. So, pangalawang beses yun. So, doon pala makikita natin bakit niya sinisiraan yung mainstream media. So, kasi pag yan ay hindi na nakinig ang kanyang mga kaalyado, mga kaibigan, kanyang mga tagasunod, wala nang malalamang totoong balita ang mga tagasunod niya. Dahil makikinig na lamang sila kung ano yung sinasabi ng Vice Presidente at ng mga vloggers na sumusuporta kay Vice. Bakit nga ba walang mainstream media na umi-interview rito kay Sara? Wala. Di ba walang mag-interview rito . Puro yung nag-interview sa kanya, sila Banateros, yun, ganun. Kaya po. Presidente. So dito makikita natin, pinapalutang niya na ang mabagal ay ang Senado at ang prosecution. At hindi sila. Kasi hinihiling nga niya na mapabilis ang proseso ng kanyang impeachment trial. So mga ka-clear, tingnan nyo to. Impeachment trial. So mga ka-clear, tingnan nyo to. Kung tatanungin natin ang mga dahilan kung bakit na-delay ang proseso, ang impeachment trial, una, mga ka-clear, natatandaan nyo ba na nung magpapalabas ng video, pero i-highlight lang ni Atty. Ligutan yung particular about doon sa pagbabanta sa buhay na ginawa ng Vice Presidente kay Pangulo, kay First Lady at kay former Speaker.
Anong sabi ng defense? Gusto nila the video in full ay dapat na i-play. Aabot yun ng 2 hours. Remember that? O, sige ha. Pangalawa, hindi ba sila yung nag-refuse na mag-stipulate sa mga common exhibits? Kasi sabi nila, meron silang sariling exhibits at merong exhibit sarili ang prosecution. So, kahit common ito, mga kaklirwan, pag sinabi natin common exhibits ito, ibig sabihin magkapareho lang. Pero ayaw nila, kahit magkapareho ito, ayaw nilang magmarka sila ng isa lang para magamit ang isang exhibit na common naman. So, dapat daw lagi silang hiwalay. So, tingnan nyo mga kaklear, yung ganong style. Hindi ba, Atty. Claire, pumayag na si Atty. Kapunan dyan? Sige, sabi niya. Yung ano niya na, yun ang dokumento niyo gamitin natin. Kasi halos parehas nga yung dokumento ng prosecution at saka ng depensa. Pero ang gusto mangyari na itong depensa, pag-usapan yung andito, tapos cross-examine sila, tapos isa naman yun. Kaya sabi ni Atty. Kapunan, para mapadili na tayo. Yan ang dokumento nyo gamitin natin. Sige. Parehas lang naman. Kaya po, tuloy. Actually, no, sa korte, pag common exhibits yan, usually talaga, pinopropose na yan sa court na it should be considered as common exhibit. No, yung mga dokumento na pareho lang kayo, pareho yung ginamit nyo. Let's say, ang ginamit nyo ay isang record from the NBI. Pareho lang, isang kopya lang. Yan na nga yan, Atty. Claire. Yung sinabi ni Atty. Kapunan, sige na. Yung inyong documents yun ang gamitin natin. Total, halos parehas lang naman ayaw pa rin nila pumayag. Di ba? Common exhibit yun. So you can have it marked as Exhibit A for the prosecution at Exhibit 1 for the defense. Pero dito, ang gusto nila, magkaiba. Dalawa pa, magkaiba pang dalawang kopya pa. Although, same document, pero gusto nila, pareho silang tigisa na meron. So, in a way, pampatagal yun mga kaklear. Lalo na kung ang pag-uusapan natin dito ay acknowledgement receipts. Diba? So, dito, yung defense panel, paulit-ulit na dinidecline nila o nire-refuse nila na magkaroon ng stipulation, yung parang mag-a-agree tayo. Okay, common exhibit tayo. Hindi, dinidecline nila yon. Considering na ilang dokumento, thousands of acknowledgement receipts, ang dapat na mapamarkahan para sa opisina ng OVP at sa opisina ng DepEd. Okay? So, isa pa yan, mga clear, no? Tingin ko, itong mga acknowledgement receipts na to, na ibigay na lang ito after nagkaroon ng notice of, rather after nagkaroon ng AOM. Na ibinigay. Ito lang tanong ko dyan, Atty. Claire. No? Ako, sa tansya ko naman, yung mga senator judges na yan dyan, no? Alam nila yan na enough to convict itong si Sara Duterte. Kaya, magtatanong na ako kay Atty. Claire. Sana mapanood mo to, Atty. Claire. Sana. Gabi-gabi ako napupuyat, kakapanood sa'yo, sa totoo lang. Sana mabigyan mo ng oras, masagot ito. No? Na, di ba't, Atty. Claire, sa 4 na articles of impeachment na yan, correct me if I'm wrong, pero yan ang naririnig ko. Isa lang dyan, ang makumbik siya, tapos na yan. Maski pa sabihin mo ma-acquit siya sa 3. Pero once na nakumbik siya doon sa isang articles of impeachment, convicted pa rin siya. Kasi, isa lang naman ang kailangan di ba? Parang kagaya nung kay Chief Justice Corona, di ba? Ang kaso lang yata niya tungkol sa yung sa dollar account niya.
Isa lang yata yun. O, nakumbik siya. Ito 4 eh. O, yung kay Erap naman, siguro naman natatandaan ni Tony Claire Castro to. Yung tungkol lang sa Jose Velarde account ba yun? O Jose Pidal, whatsoever? Opening of the envelope. Attorney Claire. Nanalo yung not to open the brown envelope na nagkakalaman nung naglalaman nung bank account yata ni Erap. Oo. Nanalo pa yung nanalo pa yung defense nanalo pa yung defense. Nanalo pa sila Erap, nagsayaw pa si Tessie Oreta Aquino. Nag-walk out yung yung mga natalong senador. Napunta sa karsada and the rest is history. Napatalsik si Erap. Hindi through trial. Hindi siya napatalsik through trial eh. Panalo siya sa trial eh. Napatalsik siya doon sa EDSA na taong bayan. Yun ang nagpatalsik sa kanya. Kaya bandang huli, lumabas nga yung mukha ni Erap. Pumapayag na ako na buksan yung brown envelope na yan. Payag na ako. Wala naman palang makikita ron. At, diba? Tony Claire. Ganun yan eh. Kaya ito tanong ko lang, Attorney Claire Castro. Sa totoo lang paano ba magiging sistema niyan, Attorney? Tatapusin lahat yung 4 na articles of impeachment na yan hanggang bribery, hanggang unexplained wealth, bago magbutuhan? Ano yan? Minsan butuhan ba yan? Diyan sa 4 na articles of impeachment na yan? Isang butuhan lang yan? Convicted or acquitted? Ganun ba? O, kada isang articles of impeachment na yan, magbubutuhan yung mga senator judges na yan. Kasi 4 na kaso di ba? Bribery, unexplained wealth, confidential fund, at saka itong grave threat 4 Kaya Attorney Claire Castro sa idol, hindi ba po pwedeng yan? Total, ito namang impeachment court na ito na Senado siya sabing show dineris. Kung ano yung mga show dineris na yan. Kakaiba. Hindi kagaya ng mga criminal case, di ba? Tsaka yun nga, Attorney Claire, bakit ba hanggang ngayon wala pa yung ano ba ang nangyari na doon sa isinampa ng marami akong tanong, Attorney Claire, pasensya ano ba nangyari na ron sa sinampang grave threat ng Department of Justice sa korte na inawat ng defense nitong si Inday at humihingi ng oral agreement muna para mapigilan yung pagbaba ng warrant of arrest. Kasi posible namang hindi magkaroon ng warrant of arrest yan. Lumusot na nga, NBI ang nagsampa sa Department of Justice. Ang Department of Justice nakakuha ng probable cause, isinampa sa korte. Pagdating sa korte, ito na nga yung si Inday. Huwag kayo mag-usap tayo. Usap muna, usap. Bago na may kami, bakit under impeachment kami. Parang isinasanggapan nung defense team ni Sara na hindi pwede yan. Under impeachment yan hindi naman pala po pwede. Sinasabi ng mga magagaling, gaya nila tinapi ko kahapon, si Attorney Rene Bueno. Yung kahapon. Hindi ba pwede yun, Attorney Claire? Kada matapos ang isang article of impeachment, magbutuhan na. Total, nag-aapura naman si Sara na matapos na to. Total, sabi naman, di ba? Isa lang dyan, ang makumbik siya, tapos na. Yung remaining articles of impeachment ni Sara, isang pa na sa korte, criminally. Total, nagsampa naman na, di ba? Nung grave threat, yung isang grave threat, sinampa na di ganun na. Kasi, sa totoo lang Attorney Claire pag ganun ang ginawa, madali na matatapos yan.
Bakit? Eh, lahat yung articles of impeachment na yan, 4 eh. Hindi pa palagay ko, hindi pa pinanganganak yung abogadong may makakalusot dyan eh. Oh, bribery. Sino ang mga testigo ng prosecution? Mismong tao niya. Unexplained wealth. Mismong bank account niya. Confidential fund. Oh. Eh siya, puro sa grave threat. Sarili niyang, paano, sige nga, Attorney Claire, pakipaliwanagan ako. Oh, di ba? To talaga apura na si Sara na matapos na to. Para madali. Pero ako alam ko, saywar lang ni Sara yan, kagaya na sabi ni Atty. Claire. Para lumabas na siya pa ang kinakawawa at siya ang iniipit ng Senado, ng impeachment court, na pinapatagal ng impeachment court. Pero actually, sila ito. Eh, nung pa nga sana tapos yan eh, kung di lang dito kay Mr. Portwit eh, di ba? Ganun kabigat. Pero yung balik ako sa tanong ko, Atty. Claire, hindi ba pwede yun na kada matatapos ang isang articles of impeachment, kagaya nga, 2 na, sabihin, every 2 na. O, natapos na yung grave threat. Tapos, eto naman tong confidential fund. After this 2, magbutuhan na muna. Break, butuhan muna. O, convicted or acquitted. O, kung makumbik na, dito sa 2, o, isa lang nga kailangan eh, di ba, Atty. Claire? Tama ba ako, Atty. Claire? Isa lang dyan sa 3 articles of impeachment na yan eh. Convicted na siya eh. Oh. O, ba't pa patatagalin? Naiinip na si Sara. Naiinip na siya at Sara, Atty. Claire. Kaya dapat di ba pwede yun? Total, kakaibang ano nga itong Senado na to eh. Nakakaiba sa lahat ng klaseng korte ito. Sui generis, sabi. Eh bakit nga hindi kakaiba yan, Atty. Claire? Mantakin mo naman. Napakahirap bago maging judge ka. Kailangang nagtapos ka ng abogasya. Bukod doon, nakapasa ka pa ng bar exam. At dadaan ka pa sa napakaraming requisitos bago ka maging isang judge. Ngunit, dadapat subalit, pag ikaw isang artista, pwede ka nang mag-apply na senador. Maski, magaya nila Lito Lapid, mga, ano ba yan? Ngayon, eto ngayon na sistema, Atty. Claire, judge sila. Hindi ba nakakatawa? Bago ka maging judge sa tunay na buhay, ikaw ay kailangang nakapasa ng bar exam, nakagraduate ng law, so and so. Pero, pag ikaw ay marunong ka lang magbudot at marunong ka kumanta ng Wonderful Tonight, kagaya ni Kimo, ayan, judge ka na, nakasuot ka na ng robe at sisintensyahan mo. Hay, attorney. Tuwan-tuwa ako kay Lito Lapid. Di ba? Meron akong vlog na gano'n eh. Nung sinintensyahan niya, si Chief Justice Corona. Masama daw ang loob niya. Dahil sisintensyahan niya yung taong pinanumpaan niya nung siya naging senador. Ngayon siya ang magsisintensya doon sa taong pinanumpaan niya. Tawa ako ng tawa, Atty. Claire. Oo. Pakiliwanag lang, Auntie Claire, idol. Kung pwede yun, para naman si Inday Sara, inip na eh. Gusto niya na matapos. Para raw nga malaman kung may kasalanan siya o wala. O, diba? O. Di kung makumbik siya dito sa grave threat na siguro naman baka dito pa lang sa grave threat na to, kung i-acquit siya netong Senado, itong mga judges na nito sa Senado, kung makakalusot siya sa grave threat, lulusot na siya sa lahat dyan. No question asked. Sa grave threat pa lang, wala na nga siyang lusot yung pang 3,
na lahat ang lilinaw, ang mga testigo. Yung mga testigo, lalo sa bribery, ang testigo, tauhan niya mismo. Gloria ba yun? Oo. Dating napakatagal na sa serbisyo. O yung binabribe niya. Na inipon yung envelope na pinaglalagyan ng pera. O. Lalong-lalo naman sa confidential fund. Lalong, yan, yung inaano na yan, hinihiring ka ngayon, ang testigo, mga taga-COA. Lalo naman yan. Lalo namang wala siyang kapanapanalo dyan. Oh. Lalo naman sa unexplained wealth. Sa susuot yan, nag-aapura pa yan, ha? Nag-aapura pa si Sara ng lagay na yan, ha? Wala siyang lulusutan dyan, eh. Oh. Sa 4 na articles of impeachment, mantakin mo naman, Atty. Claire, kung sa paano, ang kailangan lang 1/3 vote ng Kongreso. Ang nakuha, more than 257 votes. Yun yatang mga bumoto na hindi siya impeach. Hindi pa yata naka 1/3 yung bumoto nung hindi siya impeach. Oh, di ba? Tambak. Oh, hindi naman basta-basta Atty. Claire yung mga nag-impeach sa kanya sa Kongreso. Mga congresswoman, di ba? Sila Shell Jokno, Laila de Lima, putya. Ito, yung babae, magaling. Puro magagaling lahat eh. Redon, di ba? Mahaba na, Auntie Claire. Sana masagot mo to. Oo. Hindi ba pwede yun, Auntie Claire? Na yun na lang ang gawin para mapagbigyan naman yung kagustuhan nito si Sara na madali na yan. Magbutuhan na agad. Pagbutuhan na ito. At pagkatapos na itong articles, itong confidential fund na to, after this articles of impeachment, grave threat, saka itong tungkol sa confidential fund, magbutuhan na muna. Break! Butuhan muna. Kung sakasakaling ma-acquit si Sara, di tuloy yung bribery at saka yung unexplained wealth, di ba? Pero palagi ko, Atty. Claire, pag na-acquit siya dito sa dalawa na to, baka magkagulo na tao eh. Baka magkagulo na tao. Remember ha, Atty. Claire, si Erap, hindi siya convicted ha. Doon sa kanyang articles of impeachment, hindi convicted si Erap, ha? Ang kumumbik sa kanya, acquitted siya. Nanalo, kaya nga nagsasayaw si Tessie Arroyo eh. Napanalo sila. Now not to open the brown envelope. Nag-walk out yung mga senador, pumunta sa karsada, and there is history. Napalayas na si Erap. Yun na nangyari, ha? Auntie Claire. Hindi siya nakumbik. Acquitted siya. Anong acquitted? Hindi nanalo yung defense, yung depensa. Ang nanalo, prosecution. Ganun ba? Ang nanalo yata, defense eh. Not to open the envelope eh. Dahil yung prosecution, gusto nila, buksan yung envelope. Ganun na nangyari dun eh. Ang nagdesisyon dun, hindi naman yung mga senador eh. Ang nagdesisyon dun, Atty. Claire, taong bayan. Pinalaya si Erap. Mag-collab na tayo, mga friends. Sana, Atty. Claire, masagot mo to. No? Simple lang naman, di ba, Atty. Claire? Di ba dapat? Paano bang gagawin, Atty. Claire? Tatapusin mo na lahat yung articles of impeachment na yan? 4? Baka abutin pa ng lagpas pa ng Pebrero yan. Valentine's Day. May napanood ako kanina eh. Sa tagal niyan, objection, Your Honor. Puro objection naman eh. Puro objection. Puro overrule naman yung objection ng defense. Pagdating kay Chis Escudero, di ba? Ganoon na lang, Atty. Claire. Baka pwede naman yun, ma-suggest na dyan sa Senado na yan, through you, makarating yan, para mapagbigyan naman ang kahilingan ng presidente ng impyerno, na pabilisin ang trial na yan.
O, di ba? Magkulab na tayo mga friend. Shout out ka lahat ni Baya. Good evening Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend. Rolando Edralin, shout out ha. Magandang gabi, bossing. Para sa akin, obserbasyon ko, wala nang dahilan pa para nasa posisyon pa si Sara as BP dahil malinaw na malinaw ang mga ebidensya. Tama ka na inutil ang administrasyon kung hindi makakulong si Sara at pulong sa plunder case. O totoo, mas makabubuti kung gamitin na lang ni BBBM yung huling power niya na mag-declare ng martial law ng maski 1 taon lang para lang maipakulong lahat ng mga kriminal na magnanakaw ng bayan. Sana nga, Rolando. Hindi, maski doon sa Davao lang, pwede na. Di ba si Duterte no, nag-declare siya ng martial law doon sa Marawi ba yun? Oh, tinira yun. Hanggang yata, hindi pa nare-rehabilitate yun. Sumagot si 3JCO po. Si Sara kasi at ang mga Duterte talagang pinakamahirap na kalaban ng society. Sila ang pinaka-evil na hindi basta-basta matsugi. Kasi ang daming minions pero ganun pa man, hindi sila mananaig sa kabutihan. Ang Diyos ang siyang magpapasya kung kailan sila matsutugi ng tuluyan. Ang aking gut feeling, patatanggal sa pagka-BP yang si Sara. Sana nga ganun. Decide shout out. Gandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga ka-warriors ha. Michael Edwin Mike, shout out my friend. Ted, shout out. Mas masahol pa pala si Sara sa boss ng drug cartel at mafia kung pag-uusapan ang security personnel na nagbabantay sa kanya, sa kanyang kaligtasan. Ang mga boss daw ng mafia o drug cartel ay ilang dosena lamang, pero si Sara ay isang tambak ang security personnel. Mga pulis pa. Ganyan kasama si Sara. Tinalo pa ang mafia. Yan ang hirap pag maraming kang atraso. Ang problema nga dyan, Ted, ba't pumapayag itong gobyerno na to? Tapos, sinesweldo, gagaling sa taong bayan. Di ba? PJ po. Sabi nga raw kaya maraming bantay si Sara kasi siya ang magnanakaw. Ang binabantayan yung magnanakaw mismo. Totoo, 3J kay Ted ulit Hindi oral agreement ang gusto ni Sara, baka oral sex. Yan ka na naman. Ay, Ted ulit Hindi mo na kailangan ng trilyon piso, Kibuloy, para masolve mo ang problema sa Pilipinas. Ang pagkakakulong mo, laking tulong na yan. Totoo yan. Ha? Teresa Marie, shout out ha. Sara Duterte is so sick as if she's so clean. What a hypocrite. Totoo, Teresa Marie. Pastor John Lagon, my friend, shout out ha. David Alin Mendoza. Good evening po, Karox. Nagtataka pa si Pulong Duterte kung bakit pamilya nila lagi ang sinisisi sa mga act of violence sa nangyayari sa bansa natin. Yan ang pamana ng inutil nilang ama Di ba? 3JC po. Because they are a violent family. Totoo. Librado Ludovico. Lahat Saturday morning, Karox and all warriors. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Tama po, talagang demonyo mga Dutertaning. Kaya ganyan ngayon ang mga kabataan. Kung malala si Digongyo, Pulong at Baste, mas punyeta at demonyo si Sira Lustay na mandarambong na yan. Punyeta na yan. Salot siya sa ating bayan. Kapal ng apog. Ang kapal ng apog niya para magsalita na di na nga humaharap sa hearing niya dahil sa kanya naging bobo mga kabataan, dahil sa kanya naging marahas ang mga kabataan. Yan muna, Sir Rox. Kakasuklam na talaga. Yan si Sara Salot na yan. Ingat po tayong lahat. God bless us all po. God bless Rodelia ha. Shirley J. Sir, shout out. Natatawa ako sa reaksyon ng mukha mo, Karox, habang
pinakikinggan mo si Inday Takaw. Sumakit ang ulo ko sa pinagsasabi ni Inday Takaw alias Mary Grace Piatos. Totoo. Wala, baliw tong mga to eh. David Allen Mendoza. Harox, sa totoo lang po, naging normal na ang pagmumura noong panahon ni Gunggong. Nadala pa din hanggang ngayon, lalo na sa social media. Ultimo, Panginoon Diyos, ay minura nung inutil na nakakulong sa dahig. Tapos ngayon, yung magiging presidente ng impyerno kung saan-saang simbahan nagpupunta at humihingi ng tulong sa ating Diyos na hindi naman daw nila pinaniniwalaan. Mga ano nga, sobra nga sa Cywar, David eh. Lahat ginagawa na sira ulo, mga puta. Napapamura ka. David Allen Mendoza ulit. Ang lakas talaga ng Ang malas talaga ng Pilipinas, ano po? Nagkaroon tayo ng magnanakaw na vice-presidente at tayo pa ang nagbabayad ng sweldo ng mga security niya. Totoo, kawawang-kawawa tayo. Payag naman si Excellency, ba't hindi pa patagkalan ng mga security yan? Ano ba yan? His Excellency, di ba pwede? Paltan mo, ang problema dyan, David, yung mga security niyan, handpick pa yan. Handpick ni Sara yan. Baka kala mo, hindi basta-basta mga security yan. Adelia Koriyama, shout out. Watching you without skip. Thank you. Mukhang taga-Japan to ah. Nakakalimutan ko na yung pangalan ng mga taga-Japan na kaibigan ko eh. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads. Stay dry this rainy season. Jojo Tol, shout out. Happy Sunday Tol and to all subscribers. Sabi niya. 3J po. Hello, Sir Rox. Ano pa nga ba ang mga pag-ugali ng mga Duterte di sindikato mga yan, simula nang maging presidente si Digong, naging normal na sa mga Pilipino ang magmura, lalo na sa mga kabataan. Meron nga di ba sa YouTube, batang babae sa mall na ina-assault yung babaeng security guard. Mga bata ngayon, namamaril na rin kasi nga, ginawang normal ni Gongdi ang masamang asal. Totoo yan, 3J Soup ka. 3J Soup ulit to. Hindi lang ang pagmumura ni Gongdi ang inadapt. Pati ang mga paglapastangan sa simbahang Katoliko. Hindi man ako Katoliko pero ang Diyos ang nire-represent ng simbahan. Di ba pati mga Pilipino ngayon kung murahin ang mga pari, pati ang simbahan, wala silang takot sa Diyos. Oo, mga paring rapist, pero hindi naman lahat ng mga pari ganun. Kahit saan simbahan may ahas, hindi lang ang Katoliko. Pero ang issue dito yung paglapastangan sa simbahan dahil ang Diyos ang nilalapastangan nila. Totoo yan, 3J Shop ka. 3J Shop ulit. Alam mo, Xerox, ang social media o ang technology ang may kasalanan kung bakit mga bastos at mga kriminal ang mga kabataan. Walang kinalaman ang mga yun. Ang mga magulang, mga pinuno ng community, totoo, ng community, ng presidente ng Pinas, ang malaking contributor sa society. Kapag ang mga magulang di ginabayan ang mga anak, mapapasama ang mga anak. Totoo yan. Pag ang nakikita naman ng mga bata sa barangay, puro kalokohan din, di siyempre, kalokohan din na matututuhan ng mga bata. Pag ang presidente mismo nagmumura at nagdadrugs, natural, gagayahin din ng mga bata. Tapos magrereklamo tayo. May mga magulang at guro na magtuturo ng tama sa mga bata, pero may mga bata na sadyang basaway. Totoo yan. Di na sana kasalanan ng mga magulang kung matigas talaga ang ulo ng anak. The Old Testament, ang mga batang swail sa mga magulang ay pwedeng ireklamo sa mga pinakakorte nila nung araw para patayin. Mababasa yon sa Deuteronomy. Malupit noong araw, buti ngayon ang mga anak pa ang lumalaban sa mga magulang.
Eh, hindi pa pwede sa akin yun. Ha? Hindi pa pwede sa akin yun. Hindi pa pwede. Nalaban? Hindi. Mababait sila. Nakikinig sila sa akin, totoo. Isa lang naman salita, 3 days yun. Pag ayaw nyo ako respeto, lumayas kayo sa bahay ko. Mahal ko kayo, pero kung gusto nyo ako suwagin, eh hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede. Alam nila yun. Oh, puro lalaki anak ko. Oh. 3JCO po. Sabi ni Sarah, ginagawa daw niya yung para sa Diyos. Eh, sinungaling, number 1 yan. Kasasabi lang niya sa interview na di siya naniniwala sa Diyos. O bakit niya ginagawa daw para sa Diyos? Halatang nag-uuto lang. Kasi nga, ang mga DDS, uto-uto. Kita mo yung teacher na Senate ang pangalan ng banta kay Ate Claire, tapos biglang sorry po. Natakot makulong at mawala ng trabaho. Yan ang ginagawa ng mga teacher ngayon. Siyempre, hindi naman lahat ng teacher. Yun lang mga DDS teacher. O, diba? Puta, pag DDS ka, wala kang karapatan maging teacher. Yun lang sa akin, 3 days show. Pag ikaw DDS, wala kang karapatan maging teacher. Friend Sherby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi Friend Sherby, no? Ha? Muli pong nagpupugay at tumabati po na may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Basta ako po, Sir Rox, wala pong tamang desisyon na dapat tahakin, kundi ang maipakulong pong lahat ang magkakapatid na halimaw po ng Davao. Yun na. Matatahimik lang po kahit papaano at makapag-move on po tayo ng kahit paunti-unti kung ang mga salot pong tulisan mapapanagot sa batas at tinatawag po nilang tama at nararapat lang pong hustisya. Sa lahat po ng karumaldumal na ginawa po nilang pagnanakaw at pangbababoy sa ating pong bansa at sa ating pong mga kababayan, kung tutuusin po, kulang po ang hatol na bitay. Totoo yan. Para po sa mapagbayaran po nila ang lahat po ng kaitiman ng kanila pong mga budhi. Sobra pong bagal ng paggalaw at pagkilos ng mga nagpapatupad po ng tawag po nila hustisya. Samantalang nung anak niya po ang nasangkot sa kahiyahiyang anomalya, simbilis po ng kidlat. Walang papetik-petik at huskus balungos. Laya agad si Boy high grade. Nangulangot lang po yung judge na humatol. Resulta si Rox, ayun. Balik dating gawi ang batang hamog. Natigasin ng Cavite. Parang pinabili lang po ng suka sa tindahan. Kung lahat ba naman ng hawak mong kaso, Sir Blackjack, ganyan din kabilis gapangin, malamang po, Sir Rox, matagal na pong napuno at nagsisiksikan ang mga halimaw sa kulungan payatas. Ano po? Yun nga. Yan lang po talaga ang hirap intindihin at unawain kung paano po ba talaga proseso ng pananagutan yung ordinaryo at mga VIP na mga untouchable. Pagka talaga pong gusto, Sir Rox, na mapanagot kahit sino ka pa, ubod po ng daming paraan. Wala nang marami pang yaw-yaw at kuda. Totoo yan. Si Dilima nga, gawa-gawang kaso nga lang, ubod ng dali pong naipakulong na mga impaktong halimaw. Samantalang ito pong magkakapatid, ubod po ng linaw ang napakarami po nilang nilabag na kapatas. Pero ayan po, Sir Rox, pag-alagala, pa-travel lang po ang mga pesting yawa. Ikaw na. So, sino po ba talaga ang may diferensya? Yung hinuhuli o yung may hawak po ng batas para po sila ay manghuli? Pero puro po mga inutil at mga super bobong ahensya na ubod po ng duduwag at sobrang urong at mga lawlaw na lubot. Naku, ewan ko nga sa inyo, mga pinutukan kayo ng
talaga ng lintik. Manong kayo magsilayas na dyan sa mga pwesto nyo. Dahil puro lang kayo mga inutil, puro mga walang silbi, mga leche, mga buwisit. Inam. Galit na naman. Marilo Pabianak, shout out Good day po tayo sa mga ka-warriors. Ang galing nga po ni Atty. Lorna. Natural na natural. At napaka-strong ng personality niya. Pero respected lalo na in 48 years of being a trial lawyers. Nagsisimula pa lang daw siya. Totoo Chupista Bunao, shout out Good afternoon po kuya at sa mga ka-warriors. Ay kuya, sana mahinto na po ang pagbatikos ng mga BBM vloggers kay CE. Di ko po naman sa kinakampihan si Christian. Sabi ko nga talagang mali po si Christian, pero baka di napapansin ng mga BBM vlogger na tuwang-tuwa na malamang ang mga DDS. Kaya dasal po natin na tumigil na po sila para di na magkahati-hati ang mga tao. At sana naman si Christian, huwag ka nang magmalaki, mag-public apology ka na lang para matigil na ang mga BBM vloggers ng pagtira sa iyo. Wala akong kinakampihan sa inyo. Taong bayan kasi ang naiipit sa inyo. Sa halip na magkampihan kayo, away pa kayo. Magpipiyesa tuloy ang kalaban ninyo. Peace na lang po. Sana para walang gulo. Yun lang po sa amin. Amen Eddie Luna, my friend, shout out Dolor Garcia, Penami Bingson. Emans Caloonanak, shout out. Hanggang bukas pumuli, mga friend. Sana maano to. Pakishare to para makarating kay Atty. Claire. Baka hindi niya napanood. Pero nanonood daw siya sa akin Sabi niya, minsan nag-comment ako sa kanya. Oo. Sana masagot, no? Good night. God bless, mga friend. Huwag makakalimot, magdasal. Dahil yun nga, lumayo-layo po tayo at yung nasa tabi natin ay mga demonyo. Mamili po tayo ng kaibigan. No? Mahirap po yung Good night. God bless.